Kakailian iti may kapitong aldaw ti impeachment trial impeteng ni Senator Judge Erwin Tulfo. Asaan nga aramaten dagiti kakadwana a Senator Judge ti impeachment trial panangiparang or pangiparangan kadagiti personal nga isyu da. Kabayatan na pinalubusan ti impeachment court ti kidnaw ti prosekusyon may pasabpi na dagiti peso account ti Vice Presidente tapno may buksilan no addaan iti anomalya wenno saan. Ada detalye ni Bridget Marcasi Panguspian. Now as to the 21 listed corporate entities and partnership, the requests are granted with respect only to 19 corporate entities and partnership. The respondents' connection to these entities is prima facie shown by the general information sheets in the articles of partnership, which have been pre-marked in evidence, and by her admitted SAL-Ns from 2022 to 2025. The request, therefore, is not considered as a fishing expedition, and subpoenas may issue for their peso-denominated accounts strictly only in relation to Article 2. Iti maikapitong aldaw ti impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dagos nga impeteng ni Senator Judge Erwin Tulfo asaan narumbeng ang maaramat ti impeachment court tapno matalantan wenno idepensa dagiti personal nga issue dagiti senatora. Daytoy ket kalpasan nga impagsa ni Senator Judge Robin Padilla ti reklamo nga obstruction of justice asang sangwen na iti Office of the Ombudsman. This impeachment court was established to try the Vice President of the Republic. Di po ba ang korte na ito na itatag para po sana kay Vice President at kay Vice President lamang? Let us follow the rules. May rules ho tayo. Kung hindi naman ho patungkol sa Vice President na sasabihin natin, hindi naman po patungkol sa depensa o prosekusyon ng Vice Presidente natin, then wag na ho natin payagan na magsalita pa po dito because nasasayang. Because every minute, every hour that we waste away from the defense or from the prosecution of the case of the Vice President, it is injustice. Iti oral argument siknan iti mosyon nga ipasubpina ti tax ken bank records ni Vice President Sara Duterte ken ti asawa na ani Attorney Manasseh Carpio dinamag ni Senator Judge Joel Villanueva no anya ti agbalina pa kainaigan ken dagsen ti nasa o a dokumento kas ebidensya no palubusan ti impeachment court ti panagpasubpena. Dagos met ngin lawlawag ni House Impeachment Prosecutor Chel Jokno at tipan na kay palubos ang maipasubpina tinasa o a financial records ket mangipakpakita mutlaang iti pakabuklan aladawan ti kaso ti Vice Presidente, partikular iti saritaan ti mapapati nga unexplained wealth ti opisyala. Ito ay nakabatay nga sa nabanggit ko pong desisyon ng Supreme Court na pag tinitingnan natin ang issue ng unexplained wealth, hindi lang po pwedeng snapshot ang titingnan natin. Kailangan mula sa unang araw ng paglingkod ng isang lingkod bayan, yung kanyang final na SAL-N, lahat ng mga kinita niya ay makita natin. And that will be shown both by the bank records that we are requesting to be produced, as well as the BIR and tax records that we are requesting. Inlawlawag pay ni Jokno tinagdumaan ti subpina ken search warrant. Iba po ang konteksto ng search warrant na naging main issue sa Stonehill versus Jokno. Sa konteksto po natin na subpina ang pinag-uusapan. Ang search warrant po, ang governing law po dyan ay nasa Bill of Rights natin, Article 3, Section 3. At kaya siya nandun dahil very invasive po ang search warrant. Pag ang isang judge ay nag-issue ng search warrant, pwedeng pasukin yung opisina o yung bahay ng person involved, pwedeng halungkatin yung lahat ng mga gamit niya doon sa kanyang opisina o sa kanyang bahay. Kaya po naglagay ng maraming limitasyon ang ating konstitusyon dahil marami ng pang-aabuso, marami ng mga halimbawa ng pang-aabuso na nangyari kahit noon pa. Iba po ang pinag-uusapan natin ngayon. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay subpoena. Hindi po ito license to enter an office or to search any place. Ito po ay mismong humihiling lang ng mga dokumentong nakasulat sa loob ng subpoena. Iti saritaan paylaang iti unexplained wealth, impeteng ni Jokno no kasano kapateg ti transparency. Sinabi mismo ng Supreme Court in several cases
na pag ang usapin ay unexplained wealth, kailangan makita yung kabuuan ng kinita ng isang lingkod bayan at yung mga dineclare niya sa SALN. Just to quote just a very short portion, sabi ng Supreme Court, from the same case I cited earlier, the Ombudsman's failure to account for all lawful sources of income, including proceeds from business ventures and government benefits, further weakens the allegation that Rafael's wealth was unexplained. The incomplete assessment disregarded his accumulated assets over decades of public service, making it impossible to determine whether his property acquisitions exceed his legitimate financial capacity, end quote. Sigun pay ken Jokno, napatag ang makita ti aktual a kinabaknang ti Vice Presidente ken aktual a birok na. So kailangan po natin makita kung ano yung kanyang kayamanan at kailangan natin ikumpara doon sa lehitimo niyang kinita. And that can be only determined by looking at the records that we are requesting from this Honorable Court. And it's really a decision that this Honorable Court will make based on the evidence. Ang gusto lang po namin ay mailatag ang ebidensya sa inyong harap para kayo na mismo ang magsabi. At para malaman po yan, we have to look at the statements of assets, liabilities, and net worth. We have to look at the lawful income reported in the ITRs. We have to look at the bank records in terms of kung ano yung pumasok at lumabas sa kanilang mga accounts. I'm sorry, Your Honor. Yeah, go ahead, it's mine. As Sorry. far as the businesses are concerned, that has to do with the third subcharge under unexplained wealth. Kalpasan ti argumento ti dua a beneg, pinalubusan metlaeng ti Senate Impeachment Court tikid daw ti prosecution amay pasubpina ti daduma a dokumento manipud iti Anti-Money Laundering Council may naig iti 19 makumpanya kin may sa law partnership a maatap nga adaan pa kainaiga na kini Vice President Sara Duterte iti sidong ti Article 2 a karaman iti mapapati nga unexplained wealth. Now, as to the 21 listed corporate entities and partnership, the requests are granted with respect only to 19 corporate entities and partnership. The respondent's connection to these entities is prima facie shown by the general information sheets in the articles of partnership, which have been pre-marked in evidence, and by her admitted SALNs from 2022 to 2025. The request, therefore, is not considered as a fishing expedition, and subpoenas may issue for their peso-denominated accounts strictly only in relation to Article 2. Itangal daw, matalantan ti Article 4 kalpasan ti panagparaang ni Attorney Melvin Matibag a witness iti prosecution ken marugyan metlaengen ti panakatingiting ti Article 1 iti Articles of Impeachment. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pagilian.